What's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, may pag-uusapan tayo ngayon mga katunay, no? Dahil ang issue sa flood control daw, dapat hayaan na sa kamay ni Ombudsman. Lang yan na yan. Ano na namang suhestyon to? Mga katunay. Yung issue ng flood control dapat hayaang nasa kamay ng ombudsman. Ito nga pag-usapan natin mga katunay itong balitang to. Pag-usapan natin ha. Tayo naman dito pag-usapan natin to. Importante nating malaman to eh. Bigyan natin ng reaksyon to. Bigyan nyo din ng reaksyon mga katunay. Comment kayo sa baba dito sa mga madidinig nyo ngayon sa balitang to. Diba? Pasok! Ano ba mga balita mga kabrigada? Issue sa flood control dapat hayaang nasa kamay ng ombudsman sa halip na Senado. Ayon yan sa isang kongresista. Yun eh. Yan yung sinasabi ko. Yung issue sa flood control dapat hayaan sa kamay ng ombudsman, sabi ng isang kongresista. Puchat na yan. Wag na daw sa Senado. Wag na daw sa Senado pag-usapan. Diyos ko naman. Tayo ba pilit nating ipinapaling lahat ng mga pangyayari? Bakit tatanggalin sa Senado yung usapin na yan? Dapat hindi pwedeng tanggalin yan. Ba tapos mapupunta kay ombudsman? Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Binigyang diin ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na dapat ibuhos ng Senado ang enerhiya nito sa papel bilang impeachment court sa halip na Kaya pala tingog eh. Kapag tingog ang naririnig ko, o kaya mga katunay, kapag tingog ang naririnig nyo, ano yung pumapasok sa isip nyo? Tingog. Diba si ano yun? Stambi yun. Stambi ba yun? Oh, hindi. Sawan tambi. Hindi. Diba? Ano yung dahilan nito? Bakit gusto niya yung issue ng flood control kay ombudsman mapunta? Di wow. buhayin ng mga pagdinig na tatakip sa mga issue at guguluhin ang atensyon ng publiko mula sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Asidre, kung siya ang tatanungin, pagdinig na tatakip sa mga issue at guguluhin ang atensyon ng publiko mula sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Asidre, kung siya ang tatanungin, makabubuting hayaan na lang na ombudsman na magpatuloy ng investigasyon dahil ang tamang forum sa kasalukuyan ay ang mga korte. Nasimulan naman na anya maghain ng mga kaso laban sa ilang individual. Ipinunto na nito na dapat mapanatili ang parehong pamantayan. So parang ang pinapalabas dito, ang tutukan na lang ng Senado is yung impeachment ni VP Sara. Tapos, yung issue sa flood control project, ang hahawak ngayon si Ombudsman. Yun naman pala, malinaw. Di kaya yung issue sa flood control project, maging singaw na lang. Bakit? Alam, sa totoo lang, hindi naman dapat hawakan ni ombudsman yan eh. O sige, pagpalagay natin, hawakan ni ombudsman. Kasi sa totoo lang, si ombudsman, di ba, napapag-isipan. Alam naman natin na ang naglagay sa kanya dyan is si PBBM. O, ito lilinawin natin. Ang naglagay sa kanya dyan, si PBBM. Tapos, ang pinsan ni PBBM, si Tambi. So, si Tambi, isa sa mga naikakanta ng mga nagiging witnesses. Oh, hindi ako nagbibintang. Naman talaga sinasabi ng mga witness eh. Napapanood ko din naman eh. So, parang syempre, napaka-jahi naman siguro kung sa kanya mapupunta yan o siya hahawak ng investigasyon yan kahit sabihin mong pwede rin siyang gumalaw dyan. Diba? Dito nga lang, yung nakita ko tong balitang to, ang daming nagko-comment eh. Oh. Ay, Diyos ko, ipapahawak nyo yan kay Boying. Diyos ko, di walang nangyari. Ganun ang nagiging comment, ha? Ganun ang nagiging comment talaga, mga katunay. Oh.
Oh, lalo pa kaya tayo, anong iisipin natin kapag hinawakan ni Boying to, itong flood control project na to? Di ba dapat mas maganda, isawakan naman ng Senado to, mas magandang hawakan na lang ng Senado at sa Senado na pag-usapan to. Di ba? Kasi alam naman natin, meron ba tayong lagi na lang tayo nagsasalita dito na meron tayo bang kinatatakutan? Diba? Kasi kung si Boying talaga hawak, alanganin talaga. Alanganin. Oh, maganda na yan talaga sa Senado pag-usapan. Ngayon, kung inaalala nila na maaabala yung impeachment ni BP Sara, huwag kayong mag-alala. Dahil itutuloy naman ng Senado yan eh. Hindi naman iaatras yan eh. Kaya naman sigurong pagsabayin ng Senado yan. Diba? Hindi naman sabay ang impeachment ni BP trial sa isang araw tsaka yung flood control project na yan. Oh, di ba? Hindi naman sila sabay. At saka para namang gustong-gusto niyong tutukan talaga yung impeachment ni BP Sara na ano bang mangyayari pag tinutukan nila Senator Alan niya, sigurado mang malalakas yung ebidensya niyo laban kay BP Sara para ma-impeach siya. Pero ewan natin. Kahit sabihin nating mahina, pwedeng lumakas. Kumbaga si BP Sara ngayon dehado. Dehado siya eh. Kahit sabihin natin na mahina ang maging ebidensya sa kanya, pero ang kalaban niya naman ay mga nasa pwesto, naku, alanganin si BP Sara. Kumbaga tayo, dasal na lang talaga laban natin dito. Tapos eto pa, yung majority is talagang tinitibag nila, no? Ay, wala. Dasal na lang talaga tayo. Sa impeachment case at sa flood control allegations kung saan hayaan ng ebidensya ang manguna, umusad ang proseso at iwasang ma-shortcut ang pananagutan gamit ang timing sa politika. Kung siya umano ang masusunod, ibase sa mga ebidensya ang proseso, parehong disiplina at due process. Ibase sa ebidensya ang proseso. Kay BP Sara, sa totoo lang, kung ibabase sa ebidensya, talo tong mga to eh. Kay PRRD pa nga lang, yung sa kaso niya sa war on drugs, kung ibabase sa ebidensya, wala, absuelto si PRRD. Tapos kay BP Sara, ibabase sa ebidensya, ganito, ganyan. Sigurado ba kayo na yung ebidensya talaga, ituturo talaga sa kanya at magiging malakas? Tapos paniniwalaan namin yung mga nilalabas yung mga dyan sa kamera, yung mga testigo labang kay BP Sara. Lalong-lalo na sino ba to? Yung si Mabantag ba yun? Ano ba? Ano pa bang mga ebidensya dyan sa flood control project? Dyan nga, nakikita natin yung mga testigo eh. Lantaran na yung mga ebidensya. Sinasabi na nga nila yung mga pangalan. Paulit-ulit. Naiimbestigahan ba? May nangyayari ba? May napanagot na ba doon sa mga nabanggit na pangalan? Di ba? Wala. Sino yung ipagmamalaki na na napakulong sa flood control project? Sino? Si Bong Revilla. Diba? Isang tao lang ang nagbanggit. Doon sa iba't ibang mga testigo, nakikita natin, nadidinig natin na talagang may binabanggit sila ng paulit-ulit pero hindi naman natin nakikita. Lalo pa kaya kung mapunta dyan kay Ombuds yan. Pasensya na Ombuds ha, kasi sige, para para fair na lang yung laban kasi baka magalit sa akin si Ombudsman. Para fair na lang ang laban, sige nga, kung ikaw ang hahawak ng flood control project, kaya mo ba na imbestigahan o kasuhan lahat ng mga sangkot dyan? Mapatropa o hindi. Ganun na lang sabihin natin. Mapatropa o hindi. Magkakaroon ba talaga ng patas na desisyon yan? Patas na takbo? Yun ang gusto naming malaman. Diba, Ombudsman? Kung kayang-kaya mo talaga. Kasi dito pa lang tayo sa Senado eh. Ang nangyayari, ang mga kinakasuhan lang, majority. Eto ba, coincidence lang ba ito na kinakasuhan, puro majority? Kasi simula nang pumasok yung bagong liderato, nagsunod-sunod na yung kinakasuhan sa majority. Coincidence lang ba yun?
Hindi kaya dito sa flood control project, maging coincidence din ng mga mangyayari? Diba? Na mai-issue na naman yung mga kung sino-sino na naman kontra sa kalakaran ng pamumuno ngayon. Tapos, masasama na naman sila dyan. Baka sila pa yung makasuhan niya, sila pa yung mabaon dyan. Coincidence din ba yun? Access na ibinibigay sa impeachment trial. Iginit pa ng kongresista na kapag binuksan ng bawat kontrobersya sa Senado habang umuusad ang impeachment trial, maaaring mahati ang atensyon gayong nagtalaga na ang konstitusyon ng tututok sa tungkulin. Para kay Isidre, dapat iwasan ng mga institusyon ang panunukso na gamiting armas sa politika ang bawat issue, lalo na kung kailangan ng mamamayan ang paglilinaw at hindi ingay. Yun na naman, mamamayan na naman. Huwag nyo nang gamitin ang mamamayan. Sa totoo lang, ang mamamayan allergic na sa mga pinagsasasabi nyo na dinadawit nyo palagi ang mga mamamayan. Unang-una, ang mga mamamayan hindi hinihiling ang impeachment ni VP Sara. Una yun. So yung mga mamamayan, hinihiling nila naman ng katarungan. Yung flood control project, magkaroon ng kasagutan, may managot. Meron bang napapanagot? Pinapakinggan nyo ba yung mga mamamayan na sinasabi ninyo? Kasi kung pinapakinggan nyo yung mga mamamayan, uulitin ko. Doon pa lang kay Diskaya, doon sa 18 Marines o sa maraming naglabasan dyan na testigo. 'Di ba? Diyan sa flood control project, dapat nakita na namin yung mga pinagbababanggit nila na iniimbestigahan. May nangyari ba? Oh, 'di ba may mga congressman na nabanggit? O nasaan na ngayon? Nakikita ba natin? Tanging ang Senado umano ang may kapangyarihan na mag-acquit o mag-convict ng vice-presidente sa isang impeachment trial bilang mga senator judge. Ayun si Isidre pala yun. Talagang gusto lang talaga nila is single lang yung hawakan ng Senado. Kumbaga, dito na kayo tumutok sa impeachment. Ito dapat ang tutukan nyo. Diyan lang kayo mag-focus sa mga Senate. Baka pag pinukosa ng Senate yan, mataraugang kayo. Ayun, si Madriaga, yun. Lalong-lalo na yan si Madriaga. Naku. Hindi uubra yung drama niyan sa Senate, malamang. Kailangan practicein nyo na si Madriaga ngayon, di ba? Mga katunay, pa-practicein na dapat nila si Madriaga. Kailangan wala ka nang binabasa dyan, Madriaga. Tsaka siguraduhin mo lang na tama lahat ang sasabihin mo. Diba? Naku, alam natin hindi ganyan kabobo ang mga nasa Senate. Hindi ganyan katanga. Diba? Kaya alam natin dito is medyo may tagilid kayo rito eh. Kaso nga lang, baka pag hindi na-impeach si BP Sara, malamang isipin nila, wala eh. Yung liderato ngayon, yung majority ngayon, kakampi ni Sara Duterte, yun ang iisipin niyan sa ending. Malamang sa alamang. Kahit sabihin natin na mahina yung ebidensya kay VP Sara, tapos ma-acquit si VP Sara, 'di ba? Sa impeachment, hindi siya ma-impeach. Tignan nyo mga balita kinabukasan niya. Kasi ano nila yan tropa ni VP Sara yung mga yan kami tropa ni BBM, konti lang kami. Ay nako mga katunay, ang gulo talaga ng politika sa Pilipinas. Ang laki na ng ulong po, sasabog na sa kakaan. Kaya tayo parang pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa dahil napakarami talagang problema. Yung tipong dapat isipin natin kung paano payayamanin yung bansa, no? Magtulungan sila. Ang iniisip lang nila, problema nila, isang pamilya lang, isang tao lang, si Pipi Sara, si Tatay Digong, yung mga Duterte. Parang kapag nakulong ang mga Duterte, uunlad ng Pilipinas, no? Kapag na-impeach, ganyan. Grabe. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Once again, I'm BT and I'm out. Peace.